and welcome back to my channel! Pasensya na po kayo, natagalan uli itong aking pag-post ng video or ng bagong video. Pasensya na rin po sa mga nag-DM sa akin sa Instagram or nag-comment sa mga videos ko na hindi ko na-replyan. Pasensya na po talaga kayo. After ko pong gumawa ng video na to, magre-reply na po talaga ako. Yun guys. So for today's video, another job hiring na naman yung gusto kong i-share sa inyo. Since nakasagap ako ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga job hiring sa Pilipinas, mula sa aking mga kaibigan, sa dati kong boss, ganyan. Simulan natin sa unang job hiring. Itong job hiring na to, pasensya na kayo, nagbabasa ako ng notes. Hindi ko kasi siya ma-memorize. Basahin ko na lang siya para wala rin akong makalimutan sabihin. Itong unang job hiring na to is nasa Ayala, Makati. Ang hinahanap nila dito is Japanese tsaka Korean na technical support. Galing ako dito before. Ito yung first job ko after ko graduate ng college sa Pinas. Kaya masaya ang naging aking experience dito sa company na to. Siguro na rin dahil sa mga nakasama ko na tao, sa TL namin, masaya yung naging samahan. Until now, longer pa din yung relationship namin to each other. So, I'm very thankful sa company na to. Masaya yung company na to. BPO siya. Okay, call center. Mga events. Yan, may mga dance competition, ganyan. Basta masaya yung event. Masasabi ko. Sa mga events, yon. And marami silang freebies. Since malaking company ito, freebies sila na umbrella, unan, maraming freebies. Oo. Upuan, oo, may paupuan pa. Ang job description, mails, and calls, support. So, may tatawag na customer sa inyo, Japanese, yon, galing Japan. And then, for example, kung may problem or issue dun sa gamit nilang something, so tulungan nyo silang maayos yung problema. Kung hindi naayos, may mga nagko-complain din, of course, mga nagagalit, may sisigawan ka, ganyan, siya. Pero hindi naman yung parati kang may sisigaw sa'yo. Ang kagandahan sa work na to, meron na kasing plate and meron na ring guide. So, for example, kung ito yung naging problem ni customer, ito yung ipapagawa mo. Kung hindi gumana tong shooting na to, bibigyan mo siya ng another troubleshooting guide. Ganun siya. So, may template ka and may guide ka. So, sa pag-a-assist dun sa customer, mahihirapan. And then, yung oras ng trabaho, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Monday to Friday yon. So, Saturday, Sunday off kayo. Salary dito ay 80 to 90,000 pesos. So, yun yung first job hiring natin sa Ayala, Makati. Pangalawa naman natin na job hiring para to sa mga Japanese or sa may mga Japanese passport. Nakatira sa Pilipinas or kung nandito pa kayo sa Japan, may balak na kayong umuwi ng Pilipinas, pwede sa inyo to. Cabin crew, AA. Tayong name ng company. So, Japanese cabin crew yung hinahire nila. Bakit sila nag-hire ng Japanese cabin crew? Kasi dumadami daw yung flights papuntang Japan. Since, diba, sabi marami na talaga ngayong turista na pumupunta sa Japan kasi open na diba? And yung COVID, natapos na rin siya. Hindi siya natapos, pero alam niyo na yun. Japanese ka. Meron silang translation allowance. Hindi ko sure kung kasama yun dun sa salary na sinasabi nila na sa yen, mga nasa 150,000 yen. Yung 150,000 yen, magbabago rin yun, depende sa flight time mo. 15 yen guray. Nasa 75,000 pesos. Magiging base mo is Manila or Cebu. Okay ka doon, na mabase ka sa Manila or Cebu, gora na tayo. At gusto mo maging cabin crew, push na natin to. Pangalawa nating job hiring ay cabin crew. And then, ang last na job hiring natin, ito yung pinakahuli kong naging company sa Pilipinas bago ko bumalik dito sa Japan. Logistics company sila. Originally, dito talaga sila sa Japan. Alang sila ng Philippines, parang branch nila. Pero, if narinig nyo na yung Kono Ike Unyu dito sa Japan, or Kono Ike,
Pwede nyo i-search yun. Laking company yung Konoike. Ako dito sa Japan, meron sila sa US, sa Thailand, iba't ibang bansa, Indonesia, Singapore. Gumawa sila sa Pilipinas. Ang hiring dito sa company nito is interpreter. More on sa planta ata yung hinahire nila ngayon. Dati, nung nag-work ako dito sa company nito sa Pilipinas, interpreter / executive assistant ako nung presidente namin na Hapon, tsaka nung technical advisor na Japanese na nasa planta. Naging work ko nun is dalawa, parang din yung lola nyo, hagardos parate. Kasi pupunta ka sa planta, magta-translate ka doon. Tapos sa office, ganun din, magta-translate ka. So medyo windang ang ano natin noon, ang ating nyo. Dami rin ako natutunan. I'm very, very thankful naman sa mga naging experience ko dito sa company na to, sa Konoike. Although maraming mga mga naging pagsubok talaga. Siyempre, galing ako noon ng technical support, tapos naging interpreter ako. Yung client kasi namin is P&G, Procter & Gamble. Salpa ko dun sa planta, wala akong kaalam-alam kung ano ba yung ita-translate ko, kung ano ba yung i-interpret ko sa mga boss ko. May mga terms sila doon sa mga chemicals, sa mga materials, sa mga about quality, about safety, ganyan. May mga issues, ganyan. So, grabe. Parang, ano daw? And then, ang gusto nila, go, go, go. Translate it. Go. Parang ganun. So, talaga. May mga times talaga na, ano sinasabi nila? Pero, mababait yung mga boss ko. Pre, kinaya naman natin kahit pa paano. Pero, this time, parang hindi naman na kailangan na parang ganun yung maging mo. Ang gusto lang nila is yung marunong Japanese. Sabi sa akin nung isa kong boss, siguro kahit mga entry level daw, hindi nila need na marunong ka magbasa or magsulat ng hiragana, katakana, kanji. Basta marunong ka nang magsalita or makipag-usap in Japanese. And lalaki. Lalaki yung hinahanap nila ngayon. Preferably, nakatira sa Cabuyao, Laguna or sa Laguna area. Meron naman silang mga shuttles na pinoprovide kasi sa mga employees namin, nung time ko, empleyado namin na nag-work sa Procter & Gamble, nasa 200. And then, syempre, iba-iba ng location yung mga empleyado. May mga shuttle kami na papuntang Batangas, papuntang Binyan, Laguna, basta maraming shuttle service. So, may free shuttle naman. Meron ka rin syempreng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Of course, magiging regular employee ka nila. Ang salary dito ay 30 to 40,000 pesos. Additional to magta-translate ka. May mga data encoding din na ipapagawa sila sa'yo. Pero yung encoding na to, parang very lang to, minimal lang, very lang, madali lang. Kasi ang ilalagay mo lang is yung mga attendance, yung mga numbers, ganyan, sa Excel. So, ganun lang siya. So, hindi naman siya yung super parang kailangan mo talaga mag-encode ko talaga ng something. Hindi naman ganun. So, more on sa mga attendance. Kung sino yung absent today, ganon. So, yun guys. Yun ang ating job hiring for this video. Itong video na to, August 14, 2023, nagawa. Note nyo lang din, kasi marami akong nare-receive sa mga past videos ko, kung nag-hire pa ba yung mga company na na-share ko sa inyo. Pasensya na po, hindi na po sila hire, kasi yung iba, matagal na talaga. Yung nag-hire pa rin hanggang ngayon is yung dito sa Japan na company, yung 1.8 na customer support, and then yung 1.4 na online English teacher. Yon, hiring pa po yun. Dito po sa Japan, naka-base yun. Yung online English teacher, of course, work from home yun. Yung 1.8 na customer support is on-site. So, papasok kayo sa office. So, yun lang po ang ating video for today. Pala, and maraming nagtatanong din po sa akin sa comment na sabi ko na po to sa past video ko, kung ano daw JLPT level ko. Hindi po ako kumuha ng JLPT kasi dito po ako nag-grade school, junior high school, senior high school, tsaka first year college sa Japan. Yung una, na-feel
na kailangan kong kumuha pa ng JLPT since dito naman ako nag-grade school, junior high school, senior high school, tsaka first year college. Pero recently, paisip na rin talaga ako na kumuha. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, since yung pangalan ko ay, syempre, Filipino. Kaya yung unang bungad, yun talaga yung unang tatanungin sa'yo kung may JLPT ka. And then, kung wala kang JLPT, itetest ka nila through phone. Kumbaga, may tatawag yun na Japanese, then kakausapin ka in Japanese. So, nila i-base or doon nila alaman kung ano yung level mo. So, ganun yung ginagawa nila. Kung wala kang JLPT, no certificate ka, hindi ka nag-JLPT, pero dito ka nag-aral, dito ka lumaki, marunong ka mag-Japanese, doon ka nila parang ihahante kung native level ba, kung intermediate, ganyan, kung beginner, ganyan. Ganun po siya. Yan po ang job hiring for today. Hopefully, may makapanood nito na naghahanap ng work Pilipinas na Japanese related, or kung nasa Japan pa kayo tapos mapanood nyo tong video, then may bala kayong umuwi sa Pilipinas for good, naghahanap kayo ng work, just let me know, DM nyo ako sa Instagram ko at Nicole Asano. Kung may mga kakilala kayo, kaibigan kayo, kapamilya kayo na naghahanap ng work, na marunong mag-Japanese, or galing dito sa Japan, or Japanese passport holder, i-share nyo na sa kanila tong video na to at tulungan natin sila kung wala pa silang work sa Pilipinas. Maraming salamat po kung napanood nyo yung video na to hanggang dulo. Thank you so much. And again, magre-reply na po ako sa lahat po ng mga nag-DM sa akin sa Instagram. Pasensya na po talaga kayo. Po sa mga nagko-comment and nagdi-DM sa akin. Maraming salamat po. At sa mga taong nanonood ditong video na to, thank you so much for watching this video. If may mga suggestions pa po kayo, bukod sa job hiring video, kung meron po kayong gustong makita dito sa Japan, kung ano ba yung buhay dito sa Japan, just please let me know sa comment section para meron naman akong ibang magawang video na tutuwa kayo or gusto nyong makita. So, yun lang po. Thank you so much for watching this video. Bye! See you next time!